bago pa ang traslasyon ng poong itim na Nazareno, ilang deboto nito ang ginagawa na ang kanilang mga panata na bahagian nila ng kanilang malalim na pananampalataya. Ang kanilang kwento, alamin sa sentro ng balita ni Bien Manalo. Sa mahigit isang dekada niyang pagiging deboto ng itim na poong Nazareno, maraming pagkakataon ng sinubok ang katatagan ng pananalig at pananampalataya ni Rose Mata. Isa na rito nang malagay sa bingit ng kamatayan ang kanyang ama dahil sa karamdaman. Actually, nag-start to sa father ko nung na-hospital siya. Nag-50-50 talaga siya noon. Talagang pinagdasal ko po yun. Ibinigay ko po lahat sa kanya. Bahala na po siya. Basta yun po yung buong tiwala ko nasa kanya po na mapapagaling niya yung father ko. Na-stroke siya, na-unconscious siya noon eh. So, na-survive niya yun. Kasi, nung time na nasa bahay siya noon, nag-violet na yung ano niya. So, talagang nag-ano na kami noon, dinala namin siya sa hospital. Bilang isang single mother, sa poong Nazareno rin daw humuhugot ng lakas si Rose para maitaguyod ang kanyang mga anak. Mahalaga rin aniya ang patuloy na pagpapalalim ng debosyon at tiwala sa poong Nazareno sa kabila ng kanyang mga pinagdaraanan sa buhay. Actually, siya talaga yung gabay ko, liwanag sa buhay. Siya yung pag-asa ko. Siya yung nagbigay lahat. Bit-bit ang kanyang life-size replika ng itim na poong Nazareno, bumiyahe ng mahigit 2 oras mula Nasugbu, Batangas papuntang Quiapo Church si Apo Jeff na isang faith healer. Ayon kay Apo Jeff, naging panata na niya sa mahabang panahon ang paglahok sa traslasyon. Dahil ito raw kasi ang kanyang naging gabay para magbagong buhay at lumakad sa tuwid na landas. Dati kasi hindi ako namamanata talaga sa kanya kasi pasaway ako, marami akong nagawang kasalanan. So dumating yung time na binago niya ako, doon ko siya nakilala. So yung panata na palitan ng hindi lang isang debosyon, hindi lang isang tradisyon, kundi isang sakripisyo at pananampalatayang buhay sa poong Jesus Nazareno. Kung pag-uusapan naman ang tungkol sa pagninegosyo, ay buhay na buhay rin ang mga nagtitinda sa paligid ng simbahan. Okay naman, kahit paano meron. Sapat lang, okay. Nakakabayad din naman kami, kahit paano. Okay naman po, kahit paano kumikita rin. Kita ka kahit na 2,000, pandagdag din sa panggastos po. Samantala, all set na ang buong puwersa ng Manila Police District, katuwang ang National Capital Region Police Office sa pagpapaigting ng seguridad at kaayusan sa nalalapit na traslasyon. Bien Manalo para sa Bayan.